Sinampahan niya po kami ng kaso. Sino pa nagsampa ng kaso sa inyo? Si Conchel. Oh, Conchel, teka muna, biktima na nga, tapos sasampaw pa ng kaso. Damn. Now let's proceed dito sa Italy scam. We now move to the next item of the agenda, the so-called Italy scam, wherein almost 400 Filipinos aspiring to work in Italy were allegedly deceived by a certain Alpha Assistenza agency, only to find out later on that their supposed nulla osta or work permits were fake, as declared by the Italian government, just to put on record that the owners of Alpha Assistenza, Diane Crizel Respicio and Frederick Dutaro, were summoned by this committee. They initially responded to WhatsApp and acknowledged our invitation, but they failed to provide justifiable reasons regarding their absence today. So therefore, I'm directing the committee secretary to issue a subpoena. They subsequently failed to comply. I will not hesitate to hold them in contempt and have them arrested. Okay, may video na pwedeng ipapakita muna. Exactly. Pati yung mga naka-uniform ng Alpha Assistenza, di ba sa inyo ang mananalo galing siyempre sa Alpha Assistenza. Kaya huwag katagal ng mga t-shirt na puti na sponsor ng Alpha Assistenza dahil di ba ulit ang mananalo sa inyo. So wag na natin pagkadaling pa dahil gusto na namin malaman kung sino-sino mga nanalo, mga lucky winners natin for today. So tawagin na natin ang stage, ladies and gentlemen, please welcome Alpha Assistenza. Alright. Ba't wala mukha? Si Apple Cabasis, biktima po ko ng Alpha Assistenza SRL. Ipinasok po ng kapatid ko yung application ko sa kanya ng April 28. April 29 po. Nagbayad po ang kapatid ko sa kanya ng 650 euros kasama nun sa pamangkin ko. May 3, lumabas daw po yung demanda o yung katunayan na ipinasok yung application namin. So kailangan na naman daw namin magbayad ng 650 euros. Hindi po kami nakapagbayad dahil kulang na po yung perang hawak namin. May 22, hating gabi po dito sa atin sa Pilipinas. Tumawag ang kapatid ko at sinabi niya lumabas na daw po ang aming mga nulla usta o working permit. Sa punto po ngayon, kailangan na po namin tapusin ang bayad namin sa kanya. Nakabayad lang po ako ng 1,450 euros para sa akin. At nabayaran lang po ng kapatid ko para sa pamangkin ko na 2,350 euros. Hindi po niya ibinigay ang nula usta namin ng oras na nagbayad kami. Nung nagbayad na po, gumawa na po siya ng group chat para po sa pamangkin ko, sa staff niya. Doon po sa group chat, sinabi po niya na May 29, meron na daw po kaming appointment sa Piasi, sa Makati. May 28 po, isang araw bago ang appointment, ay sinabi ni Crisel na cancel ang appointment namin. At hindi na daw po yun matutuloy, ang nag-cancel daw po ay Piasi. May 30 po, nagtanong na po ako sa GC. Dahil may schedule po kami ng May 31, hindi pa rin po siya nag-update. So napilitan po ako magtanong sa GC. Ang sabi po niya, hindi na naman daw po matutuloy. June 1 po, ang sabi po niya, hindi daw po matutuloy ng May 31 dahil nag-cancel daw po ay ang Piasi. June 1 po, nag-email po ako sa Piasi kung bakit po na-cancel ang appointment namin. Sumagot po ang Piasi na wala daw po kaming appointment para ma-cancel. June 17 to 20, June 17 to 20, nagpasa ng schedule ang hipag ko para sa June 21 daw po. Yun yung mga araw na hinaghihintay po kami ng schedule namin, June 17 to 20. Ganun po niya kami katagal pinaghintay. June 21 po, ang ibinigay niyang schedule sa amin para po sa Piazzi. Kami pong 4 na taga-Lemery. Ako, ang pamangkin ko at ang 2 pa. Nung June 21 po, dumating po kami doon. May nakatagpo po kaming 2 van na puti at mga taga-Batangas din. 16 po ang sakay noon. Sabi po nila mag-a-apply din daw po sila para sa visa. Italy din, 3,000 euros din daw po yung processing fee nila. So, ang usapan po kasi namin yung Mr. Respicio, 8 a.m. aakyat na po kami sa Piazzi. VIP po kami. So, 8 a.m. po, umakyat na po kami kahit wala pa yung tao niya na mag-a-assist sa amin na si Marvin Ilagan. Nang nandun na po kami at nakaupo sa VIP chair sa harap po ng VIP room, nag-chat po ako sa staff niya. Tinatanong ko po kung okay lang na nandun na. Ang sabi po, no, bumaba kayo, nagka-problema. Pagbaba po namin, nakausap na po namin yung 2 van. Nalaman po namin na lahat sila, Alpha Assistenza din po may hawak. May dumating pong isang babae, staff daw, tita daw po siya ni Crisel, registered nurse. Siya si Arlene Pangan, Siya si Arlene Pangan. Dinala po niya kami sa Starbucks, pinagkape niya po kami.
tinanong po namin siya, ano yung naging problema nung, ba't po kami pinababa, bakit hindi natuloy. Nagkaroon daw po ng suspicion na nula usta namin. Pero nung tinanong ko naman po kay Dang, ang sabi naman ni Dang, nagkaroon daw po ng problema yung portal na pagkukunan. Wala po nun, pinaasa na lang po niya kami ng pinaasa. Kesyo, malapit na daw, maaayos na daw po. Yung po mga sinasabi niya. July 11, nagsimula pong mag-chat sa group chat namin yung si Miss Arlene Pangan. Sabi niya, naglabasan na daw po yung mga visa. Nagkaroon po kami ng pag-asa na baka naman nga hindi ito panluloko. Pero July 14, nalaman po namin na yung ipinasok lahat na 100 plus per 85, lahat po yan rejected. Ang nakalagay po dun sa papel na ibinigay ng Italian Embassy, false daw po, peke ang dokumento. Nag-request po ako sa kanya ng refund. Nagbigay po siya ng cheque. Kalbog po yung checking ibinigay niya. Hanggang ngayon, hindi ko po niya binabalik yung pera. Okay. Thank you, Ms. Apple. Now, let's proceed to the second witness. Yes, go ahead, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Bago yung iba pa nating witnesses at mga mas substantive questions, isang clarification lang, Ms. Apple. Yung binanggit po ninyong PIASI na pinangakuan kayo ng appointment pero laging hindi natutuloy at lumalabas mismo sa staffer ng PIASI na wala namang talagang sinet. Itong pong PIASI, yung PIASI Via Center sa Makati na solong accredited agency na makapagproseso at tanggap ng Nula Osta, di ba? At siya po yung accredited agency ng Italian Embassy sa Pilipinas. Tama po? Yes, Your Honor. Okay. So kunwari itong Alpha Assistenza na sineset kayo ng appointment sa PIASI. Yes, Pero Your lagi pong di natutuloy. Okay. Salamat po. Just all for now, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. Now, let's proceed to the second witness. Mr. Royland Olan Magbayaw. Mr. Magbayaw, is he here? Sir Roland? Wala si Mr. Roland. How about online? Is Mr. Magbayaw here or kahit na online? Your Honor, sumama daw po ang pakiramdam. Okay. Nasa labas. Sige, mamaya Nasa labas daw po. we can proceed with Maria Socorro M. Velasquez. Ma'am Maria Socorro. Ano po yung inyong pong statement? Ano pong gusto sabihin, ma'am? Ako po si Maria Socorro Velasquez, isa din pong biktima ng Alpha Assistencia. Good afternoon po sa inyong lahat. Isa din po akong biktima na pinangakuan po ni Crisel or yung pong employer ng Alpha Assistencia. Isang araw po nung April, yung nanay po niya sa kapoy kaibigan ko, magkausap po sila. Sabi po nung nanay ni Crisel, yung Edna Respicio, open daw po yung direct hiring na kung saan yung anak daw po niya yung nagpo-process po. Sabi po niya doon sa kaibigan ko po, na matagal ko na pong kaibigan yung bata po kami, bakit daw po hindi niya ako kunin? Ang sabi po ng kaibigan ko, maraming problema ang pinagdaanan si Socorro, galing siya sa anong sakit, marami siyang naging utang. Wala siyang perang ibang babayad para i-process. Ang sabi po nung mother ni Crisel, yung na lang daw pong kaibigan ko ang magbayad. Noong daw pong time na yun, 100 euro lang daw po ang pera ng kaibigan ko. Kaya sabi po nung nanay ni Crisel, sasabihin niya kay Crisel na sila na po muna ang magbabayad ng processing fee ko. Pagdating ko po sa Italy, babayaran ko po yun, hindi po for free. So yun po, hanggang sa April po, first week po, kung hindi po ako nagkakamali, tumawag po sa akin yung nanay ni Crisel, after po nila mag-usap po ng kaibigan ko. Sabi po niya, isend ko daw po sa kanya yung passport ko. At kukunin daw po nila ako para po mabigyan ako ng trabaho. Pero po wala pong specific na trabaho ang ipinangako sa akin. Ang akala ko po noon, katulad po nung kaibigan ko, tsaka po nung nanay ni Crisel na ang trabaho po nila is sa bahay, yung per hour po, iba-iba po yung employer po nila. Yun po yung inakala ko po na maibibigay po sa akin. Hanggang sa pinakilala po ako sa isang GC ng nanay ni Crisel sa kanya. Sa totoo lang po, hindi ko po siya personally kilala si Crisel. Hanggang sa GC po, kung pinakilala na po siya sa akin, gumawa po ng GC mother niya, sabi niya po sa akin, may mga aplikante daw po siyang katulad ko. Lumabas na daw po yung mga nula usta. Tinanong ko po siya kung ano po yung nula usta. Ang sabi po niya sa akin, government approval or yung working permit po. So sabi niya po sa akin, habang pinaprocess po nila yung visa, yung papel ko dahil sinend ko na po sa kanila yung passport ko, samahan ko daw po yung mga applicant sa PIASI. Ang ginawa po ni Crisel, gagawa po siya ng GC. Siya po yung admin, i-add niya po yung mga biktima, yung mga relative po nila na nagbabayad po sa kanya doon ng processing katulad po ng mga kapatid po nila, Miss Apple. And then, samahan ko daw pong magpasa sa PIASI ng application for visa. So ako naman po, bilang first timer pong mag-a-apply, dahil po sa kagustuhan ko pong makabayad po ako ng utang ko nung nagkasakit po ako noong 2017. At syempre po, pag Italy po yung offer po na isa pong napakalaking opportunity po para sa pamilya, di ba po?
hanggang sa yun po, sinamahan ko po yung mga biktima, nakatulad ko po, nag-apply. Nagsisend po siya sa email ko ng documents, yung pong Nula Usta. Ang noong una po, na naging appointment is April 17. Hindi po natuloy dahil po, yung Nula Usta po nung una, si Jo Marie Manalo, meron na po agad red flag. Ang nakalagay po sa birthday po ni Jo Marie, pangalan po nung kukuha sa kanya na asawa niya. Meron po siyang, nagda-dialysis po siya, kaya kailangan pong urgent po siya makuha. Hindi po naitama po yung Nula Usta niya until August po. Nakontak po ako ng asawa po na si Miss Lovely Manalo. Tapos tinatanong niya po ako kung sino po yung binabanggit ko po sa mga post ko po sa FB. Kasi po ako po bilang pong nakasama doon, na-obserbahan ko po na parang meron pong irregularities po dun sa mga documents. Kasi po, tinatanong ko po si Miss Kat, yung pong si Miss Kat, siya po yung nag-a-assist po sa amin sa VIP, na normal lang po ba na laging may mali po sa Nula Usta. Mali po minsan yung spelling ng pangalan. Katulad ko po, yung sa Nula Usta ko po pinadala ni Crisel. 1976 po talaga ako pinanganak. Pero ang nakalagay po doon, 1978. So, kailangan po i-correct po yan. Sa iba naman po. Ma'am, excuse me. Now let's proceed with the next resource person natin. Yung Consul General, Elmer Cato. Good afternoon, Mr. Chair, Your Honor. Thank you for the opportunity to address the Committee on Migrant Workers on the issues pertaining to the cases of fraud and illegal recruitment in Milan, which the Consulate General has been investigating since the first complaint was filed with us in July. If you may, Your Honor, I would like to read portions of the position paper so we could give proper context to the discussions. Mas maganda siguro, Mr. Cato, kung dumiretso na kayo, anong ginawa nyo matapos nyo matanggap yung reklamo sa Sige mga po, sir. biktima at ano pong ginawa nyo para maimpormahan yung lahat ng mga OFWs natin sa Italy nang sa gayon na po madagdagan pa yung kanilang mga biktima. What have you done? Yes, sir. When the first case was reported us on July 31, we immediately wrote Alpha Assistenza to tell them that the complainant was asking for a refund of the amount she paid for her Decreto Flusy application. Alpha Assistenza po sumagot at sinabing may kontrata po silang pinirmahan. And in that contract, it stated that Alpha Assistenza would only be putting together the documents and filing the application. So medyo na stalemate po kami doon. And on August 21, two staff members of Alpha Assistenza reached out to me and asked to meet me secretly because they wanted to share something that's been going on. So pinuntahan ko po sila doon sa isang bahay sa Milan at doon po sila nag-share yung mga suspetsya nila na may fraud na pong nangyayari. They presented to me several evidences and I asked if there were complainants who could come to us and they escorted them to us po 4 days later. So those were the first 19 complainants that we investigated. So simula po doon, aside from investigating the complaints, Ano po naging result ng inyong investigation, sir, matapos nyo mapakinggan yung salaysay ng mga... the result, sir, is 94 cases of aggravated fraud have been filed in Milan before the Office of the Public Prosecutor as of last week. So umaksyon po kayo Opo. doon sa reklamo? Documented So po kayo ang po lahat ng nag-file action ng mga ng kaso? konsulado despite allegations that we failed to act from some of the witnesses who are here, who unfortunately, Kung ginawa nyo po inyong trabaho as expected by the OFWs, bakit kayo po ay patuloy pa rin nireklamo? hindi ko po alam kung bakit pa sila nagreklamo. As far as we're concerned po, wala po nagreklamo sa Milan. Ang mga nagreklamo po ay mga kababayan natin na dito sa Pilipinas. Of course, they're afraid to complain over there kasi nandun ka. Siyempre, pag di sa Pilipinas, wala ka na doon, wala ka na sa harap nila, wala na silang takot magreklamo. But anyway, sige, thank you for that, Mr. Cato. Go ahead, Senator Riza. Salamat, Mr. Chair. Meron akong follow-up question kay Conjen Cato, pero related kasi sa isang follow-up kay Miss Maria Socorro. So, isang quick one lang sa kanya and then itanong ko rin kay Conjen Cato. Ma'am, Miss Maria Socorro, skinan ko po yung binigay ni Chair, sinumpa ang salaysay nyo. Andito po sa matrix ng mga biniktima, meron din kapangalan ng isang may-ari, yung Frederick Yes Dutaro. po, mga kamag-anak. Tama po, mga kamag-anak Yes din niya po. po ay nandirito. Franz Michael Dutaro, Federico Dutaro, Francis Mark Dutaro, at saka Feme Grace Yes po. Dutaro. So, Kamag-anak sa kapatid po. so pati po kamag-anak at kapatid, binibiktima ng Alpha Assistenza ni na Mr. Frederick Dutaro. Yes Tama po, Your Honor. Okay, ibang klase po talaga, Mr. Chair. Salamat po, Ms. Maria Socorro. Follow-up question ko po kay Conjen Cato sa line of questioning ng Chair. Meron po bang paper trail dun sa sulat at paper trail sa ano pa bang ibang communications ng inyong opisina with Alpha Assistenza? yes, Madam Senator, meron po. Documented po lahat ng galaw namin. Kung ganun po, paki-provide po sa komite namin Opo. through the Chair. And yun, idugtong ko na lang, related sa line of questioning, although hindi pa na-bring up, Mr. Chair, sa mga
testimony yung tungkol sa patronato system. Yung sistema kung saan ini-issue yung mga nula osta pero napag-alaman yung ibinigay sa mga biktima, victim survivors ay mga peking nula osta pala. So kaugnay po dun sa mga tanong tungkol sa patronato system in general, aside from what you've already told the committee, ano pong naging papel nung konsulado ng Pilipinas sa Italy sa kalakaran ng patronato system? In general muna, bago namin pasukan itong specific cases ng pang-aabuso sa mga OFW. Yes, ma'am. Ang problema po natin sa Italy, hindi lamang po yung alpha assistenza. We're talking about the predatory practices of individuals and agencies called patronatos, some of them Filipino-owned. And we counted about 37 of them, at least 37 of them in Milan, who, some, not all, some of who have been charging exorbitant fees for services rendered to our kababayan. So, when the issue was first brought to my attention about more than a month after I assumed in Milan, may nabanggit pong mga issues na ganun, pero wala pong nagko-complain. Nobody was going to the consulate to file complaints. But we've been receiving some reports that may mga kababayan po tayo nabibiktima na nagbabayad ng napakalaking halaga. So, yung ginawa po ng konsulado is nagtanong-tanong po kami at sabi namin kahit the patronatos are under the jurisdiction of Italian authorities, siguro pwede naman pong kausapin yung mga patronati natin. Mag-usap, baka naman pwedeng babaan nyo yung rates nyo. We do understand that you have administrative expenses, pero hindi naman po siguro tama yung naniningil tayo ng 5,000 euros, 2,000 euros for services that the Italian counterparts offer for free. Exactly, Mr. Chair. Yun yung gusto kong i-follow up din kay Conjen Cato. Sa alam namin sa pag-research para matugunan yung reklamo ng mga victim survivors natin, yung patronato system, serbisyo po siya provided by the biggest workers unions and associations of Italy. Libre po Libre po. ang mga serbisyong binibigay nila dapat sa mga OFW natin at iba pang migrant workers sa Italy. At yun na nga po, may counterpart pa yung Italian government or Italian state. So, partly bakit po ang naging i-appeal sana sa mga patronati ay ibaba yung fees when actually dapat libre po at wala pong sinisingil sa mga aplikante I-explain natin. ko nila ma'am sa akin that may mga administrative costs po sila, may mga offices to So sabi ko baka naman pwedeng yung acceptable fees lang, wag naman yung sobra-sobra. And yung mga patronato po, hindi naman po lahat cater to Filipinos. Yung mga Filipino-owned patronato po natin, sometimes they only cater to Italians. Some of them don't do the Decreto Flussi. So meron pong ilan talaga na mataas pong maningil. So yung efforts po natin, yung mga discussions with the community resulted in the establishment of the Filipino Chamber of Commerce and also the Association of mga Filipino Patronatos and other service providers. Pinapirma rin po namin sila ng covenant kung saan nakasaad doon na they will observe ethical business practices at mag-usap-usap po sila para talagang babaan yung rates. And in addition to that, the consulate is maintaining a watch list of patronatos that have been the subject of complaints. Mr. Chair, I think Yusek De Vera would like to weigh in on this issue. Go ahead, Mr. Salamat po, no? De Vera. De Vega. Talaga po, De Vega. just a The few floor is all things. yours. Kung umabot sa tanggapan namin or sa OWA or sa DMW yung reklamo nila, we would have also taken quick action on this. Baka bago pa pumunta sa Milan o umabot sa dyaryo, na-instruct na namin to do something about it. I myself went on September 29 and met some of the complainants dun sa Milan, and that's where we started the ball rolling to hire a lawyer already of their choice. Sino po yung lawyer? Now, it's about the patronato. I issued an order to the Consul General, end of November. Disassociate yourselves from the patronatos. This was upon the recommendation, and he's online, of our ambassador, His Excellency Nathaniel Imperial. Because the patronatos are supposed to be some parang broker, I don't want to use the word fixer, no? Parang mas madali yung papers, masubmit, but they're not absolutely required. A Filipino needing to submit papers to the Italian government, or kunyari mag-apply ng passport or whatever sa konsulado, doesn't need to go to patronatos. So, nangyari po dito, and I'm under oath, and that's why I'm saying it. I think you were trying to get it out, and I think kababayan's here. There is a perception that the Consul General is protecting Alpha Assistenza. And that's why I said, from now on, para walang taint of anything, we cannot associate yourselves with patronatos. So they are on their own. They should not be connected to the consulate in any way. If the Filipinos want to avail themselves of their services, ayun, maaaring may masascam. Kasi pwede naman yung mga kababayan natin pumunta diretso sa konsulado or lalo na diretso sa government authorities. But of course, there's the issue na Italian language barriers or what. But basta from now on, and my instruction was reiterated by Yusek Antonio Morales.
the consulate disassociates itself from the patronatos. Yes, thank you, Mr. De Vega. Pero dapat yung asking the Consul General to disassociate from patronatos, dapat kasama doon sa pahuli sila. Kung gumagawa silang illegal, kung hindi na tama yung ginagawa nila, get in touch with the Italian government and tell them that these people are doing something illegal and they should be arrested under your law. That's why there are 94 cases now Good. being So, filed. Upon gastos po ng Legal Assistance Fund, thank you again to the Senate for that. Meanwhile, yung DMW naman ang humahabol sa mga how do you say, counterparts or local agents, mga patronato dito sa Philippines, working with the DOJ. But you were about to ask, I think thank you, Mr. De Vega. Yusek De Vega, thank you. Mr. Cato? Chair, just to clarify po, the consulate has no transactions with patronatos. Sa definition po kasi natin ng patronato, lilitaw sila na parang fixers. So wala po tayong transactions with them. But in the Italian ecosystem, yung patronatos po are funded by the Italian government. These are registered entities para po mga accredited travel agencies or recruitment agencies. So it's not only Filipinos who go to them. So it's the Italian public that avail. Pero pwede niyo pong pagsabihan, Mr. Cato, ang ating mga OFWs na do not deal with these Yes, sir. people. We issued a Kasi number of especially kung advisories. galing po sa inyo, mas credible po kayo, pakinggan kayo. Pag sinabi niyo stop, don't deal with these Opo. people dahil Sabi naman po natin yan, marami po tayong mga meetings with our community, marami po But kung tayong sabihin niyo po sila, bakit meron pa rin po nakikipag-deal sa mga yung patronato? siguro po, Maybe you're not offering services na in-offer ng patronato, kaya lang sa inyo, libre dapat. yung nangyari po kasi sa Milan, actually, Mr. Senator, you were there in October 2022 and met with our community. This issue was not raised by them. Kasi po parang naging kalakaran na yan, tanggap na po ng ating community that if they want to bring their family members in, they should go to a patronato and they're willing to pay so much. Just But you have to educate them, Mr. Cato. Tell them na walang pakinabang to patronato. In the end, sakit sa ulo lang to. Opo. Baka maloko lang kayo. Dito sa amin, sa embassy, libre yung servisyo bibigyan namin, yung ginagawa ng patronato, kaya namin gawin. Ganun dapat ang Yung approach. ginagawa By po the way, ng- I would like to acknowledge the presence of Senator Bongo. Thank you for coming, Senator Bongo. Yung po ginagawa ng mga kababayan natin, they go to the patronatos for, let's say, they need the help in filling up their application forms for passports. So hindi po namin control yun, hindi namin alam if they went there. But the patronatos don't go to us. So, Ano yun nga, sorry Mr. Cato, and then later on we'll proceed. Sa iba pa. Naintindihan ko po kayo, pero alam na pala ninyo na itong patronato ay marami na niloloko at itong patronato, kung tutusin, hindi naman pala talaga kailangan at meron naman kayong servisyo na may bibigay sa ating mga kababayan na libre na nagagawa naman na kung ano yung ginagawa ng patronato, kaya nyo gawin. Sana, sinabihan nyo na bawal ng patronato. Maglagay kayo sa inyong website, ipakalan nyo sa Filipino community na do not patronize this patronato. Yun lang po yun. Kasi by not saying, you're not probably saying enough. Kaya tuloy-tuloy pa itong mga patronato. Sir. Maraming mga na as far as our Nakukuha mga services po, kliyente. as far as consular services are concerned, we don't deal with the patronatos po. But our kaya nga, you're not dealing with the patronatos, pero kayo nga po ang papalit doon sa mga serbisyo na binibigyan ng patronato, aakuin nyo na po para hindi na nila kailangan Yes, papunta sir. sa patronato. Siguro, the reason why they go to patronato because hindi nila alam na kaya nyo palang gampanan yung ginagawa ng mga patronato. Na libre pa, yung mga na mas kababayan po, masahan pa, na sigurado pa, di ba? yung You give them that hindi assurance. po maiwasan yung kababayan natin na pumunta sa patronato because they need their services. Patronatos are there to help them navigate the Italian bureaucracy. If they need help in filing their applications for Italian citizenship, dun po sila po. Hindi lang po Pilipino po, Senator. Lahat po pumupunta sa mga I know, pero ibang kaso natin, Mr. Cato. Then kung ganun, nahirapan sila, they need to navigate, go into the process para hindi sila mahirapan pag mag-apply sila ng citizenship. Then get in touch with the Italian government. Sabi mo sa Italian government, meron ba kayo may assign sa amin na tao ninyo na yun ang pupuntahan ng mga kababayan namin Pilipino, yung mga OFWs, anytime na may problema, kayo na lang point person namin na hindi na nila kailangan pumunta sa patronato. Opo, sasabihin po natin yan. Kausapin niyo po yung Italian government. Government to government. Kayo Yes, sir. at sa gobyerno ng Yun rin po yung Italy. ginawa natin noong September 4, as soon as after we received the documents na fake. Opo. Pumunta po tayo sa Okay. pinakamataas na opisyal ng Italian federal government sa Milan at diniscuss po natin Exactly. yung problema at tumulong po sila. Exactly. For- Para mawala ng point yung mga patronato. Opo, diniscuss po Kasi namin yung may tayo concerns sa natin. gobyerno nila. Okay? Sige po, Mr. Cato. Yes, sir. Senator Risa, go ahead please. Salamat, Mr. Chair. Follow up pa rin po kay Conjen Cato. Kanina po kasi sinabi ni Yusek De Vega, nag-issue po sila ng instruction sa office nyo na tigilin, putulin ang pakikipag-ugnayan sa mga patronati. And sabi po ni Yusek, this was reiterated by was reiterated by Yusek Morales. Maybe later, Mr. Chair, pwede rin nating tanungin si Ambassador Imperial, mentioned by Yusek De Vega, is also online to weigh in on this. Dahil para sa akin po, kung yung Home Office may sinabi na po sa isa sa mga missions natin na ganito, sa isang burning issue na inireklamo ng ating mga kababayan doon, medyo para sa akin ang dating ay dapat po susundin. No? So I wonder, Mr. Chair, kung sinunod ba yan ni Conjen Cato, and maybe we can also hear from Ambassador Imperial about this. And
Kaugnay na rin po, Conjen, dahil binanggit po ni Yusek De Vega na may 94 cases nga po na naihain ng mga kababayan natin na nandun sa Italy laban sa Alpha Assistenza na yan. Tungkol naman po dun sa mga kaso na sinampa ninyo laban sa mga biktima, naisip niyo po ba na pwedeng magkaroon ng conflict of interest dyan? Dahil kayo rin naman po ang nakikipag-usap mismo dun sa abogado na pinrovide ng gobyerno natin sa mga biktima na nagkaso laban naman sa Alpha Assistenza. Yes, and in addition to that, yung tanungan ni Senator Risa, so nung mag-issue ng direktiba to yung ambassador to Yusek De Vega na disassociate yourself from Patronato, ginawa niyo ba yun? Nasunod yun? And then answer the questions of Thank you, Senator Mr. Risa. Chair. Before the directive was issued, we were talking to the Patronatos po because we think that while they are part of the problem, they're also part of the solution. Yung mga owners po ng Patronato natin ay hindi lang po mga Patronato owners. Some of them are owners of travel agencies, owners of other businesses. They are Filipino community leaders. Teka muna, wait a minute, briefly. Meron instructions Opo. from the ambassador to Yusek De Vega, disassociate yourself from the Patronato. Bakit pa kinikipag-usap? Sabi mo, part of the solution. They're part of the problem. They will never be a part of the solution because they're the problem themselves. As I've clarified earlier, sir, hindi po lahat ng Patronato are doing this activity. Regardless, pag Patronato sila, disassociate. Kasi bakit naman, parang selective kayo. So meron kayong kinakausap ng Patronato because hindi naman pala sila ulo o loko-loko, pero itong iba hindi mo nakausapin. Dapat, across the board, wala kang Yes, sir. kakausapin ng Patronato per order of Yusek De Vega. What I was saying, sir, before the instruction came in, we were talking to them. So nung merong instructions si Yusek De We Vega, ceased our discussions with them. completely, Yes, wala sir. na. Wala Yes, na kayong pinipili. Kahit na sino Patronato dyan, mabait Yes, sir. pa, loko-loko, hindi nyo kinakausap. So we have to Yun yun. follow instructions from Okay, Manila. yung tanong ni Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. So following the issuance of the instruction, at sabi nyo nga po ay sumunod na kayo, nung nahihinog na itong mga reklamo ng ating mga kababayan, how for example was it determined na fake yung mga nula osta na ibinigay sa kanila? Yes, ma'am. No, At pati sa mga kamag-anak pa nung may-ari ng Alpha Assistenza. when the two whistleblowers asked me to see them, ma'am, they presented to us several documents. So, Teka muna, Senator Risa. Hindi Yes, ko Mr. matiis Chair. na hindi ko po nahinto, meron tayong naiyak na resource person dito. Habang kasalita si Consul Giancato, umiyak siya. Ma'am, ba't kayo umiyak habang kasalita po si Consul General? Natutuwa ba kayo sa sinasabi niya o nainis kayo? Your chair, isa po sa mga sinampahan niyo ng kaso. Biktima rin po ako ng Alpha Assistenza. Former OFW po ako from Taiwan. Nangarap lang naman po ako para sa pamilya ko. Pero bakit? Okay. Meron ho ba kayong sama ng loob dito kay Consul General? Wala po. Wala po. Sinampahan niya po kami ng kaso. Sino po nagsampa ng kaso sa inyo? Si Consul. Oh, Consul, teka muna, biktima na nga, tapos sasampaw pa ng kaso. Damn. What's wrong with you, sir? Pilipino to, Pilipino ka, di ba, sir? sir, Sinampahan niya po kami ng kaso. Sino po nagsampa ng kaso sa inyo? Si Consul. Oh, Consul, teka muna, biktima na nga, tapos sasampaw pa ng kaso. Damn. What's wrong with you, sir? Pilipino to, Pilipino ka, di ba, sir? sir, there were false accusations made against me and they were the ones being quoted, but I've talked to them and I was told that the statements that were published in the newspapers were not theirs. Okay. So they were being quoted as saying that I did not act on the complaints they brought to my attention. Sabi ka naman. So yun po, sir. Pero But that's in the newspaper, sir. ano pong pinahin niyo ng kaso laban sa kanya? Ano pong pinahin sa inyo? They were included in the cyber libel suit I filed against the Daily Tribune last week, sir. But were they the ones who cyber libeled you? No, sir, they were the ones who were quoted as saying that I did not act on their complaints, which was impossible because they were here in the Philippines. So yung gusto lang naman po namin malaman sa kanila is just for them to share with us the truth and we could amend the complaint naman po. September pa po kami. Humingi ng tulong sa Daily Tribune. Ganon din po yung Daily Tribune. Hiningan po siya ng side. With the indulgence of Senator Risa, since nandito yung Daily Tribune para tuloy-tuloy tayo, hindi dahil mapatid doon sa hearing nito. Meron ba representative dito ng Daily Tribune? Okay. Ma'am, Maria Bettina Yes, Your Hernandez. Honor. Good afternoon, Mr. Chair, Vice Chair, and the other senators. Would you mind to allow me to read our opening statement? Just to put things in its proper context. I'm sorry, I'm sick, so I have to come here. So we'd like to thank Senator Raffy Tulfo, Chairman of this committee, as well as the Vice Chair, Senator Risa, Senator Go, Senator JV, and other members of this committee for the invitation. When we started broadcasting about the subject of today's inquiry, we are only motivated by the highest purpose of the journalistic profession
to which we belong. Kasama ka doon dati, Conjen Cato. And that is to quote film director Joshua Oppenheimer, to uncover vital new information in the public interest and to put that information in a context so that we can use it to improve the human condition. When we first interviewed Conjen Cato in Daily Tribune's online show, Usapang OFW, last September 7, nasa YouTube po yan, mainly regarding an earthquake that occurred in Italy around that time, simply to inform the public about the condition of our OFWs there. Little did we know that certain complaints from our workers, which were mentioned merely as an incident, would open a can of worms. Thereafter, or on September 21, 2023, we then interviewed a number of OFWs in relation to the alleged illegal recruitment activities of a company called Alpha Assistencia SRL, or Alpha for short, for what the OFWs claimed were non-existent jobs in Italy. Since we had interviewed Conjen Cato previously, we tried to reach out to him, sir, right after the show, to endorse the complaints to him, but to no avail. Concept and Tribune President Willie Fernandez noticed our predicament and offered to contact Mr. Cato. But it was only after a mutual friend who acted as intermediary that the Consul General responded, "Ginost niyo po kami." In the meantime, since the number of complainants ballooned after the broadcast, the Daily Tribune coordinated with the Department of Justice and Secretary Jesus Crispin Remulla immediately scheduled a meeting with the complainants. The following week po yun, sir. The Daily Tribune also got in touch with the Department of Migrant Workers. Andito po siya, COIC Hans Kakdak. Kasi ho, to extend help to the supposed victims. These efforts were made not for anything else, Conjen Cato, but due to a sense of public service that is but natural to any media organization. As after all, we exist primarily to serve the needs of the public and as some sort of court of last resort when other remedies have failed. Of all people, Your Honorable Chairman, you know this, as your television and radio show has helped thousands of people attain redress for various grievances. Being a news organization, we have always adhered to the principle of fair reporting. With all humility, this is the reason why the Daily Tribune was chosen, Konting Yabang, as newspaper of the year for the years 2017, 2021, and 2023 by the Rotary Club of Manila, the oldest Rotary Club of Asia. We have never been parsimonious with the opportunity to air both sides of the story. Unlike the sinabi mo dun sa libel case mo, Conjen Cato. As in fact, not only did we wholeheartedly entertain a certain Jeffrey Villalon, he's not here, who held himself out as a marketing director of Alpha Assistencia in order to get his side of the story. Nagpunta po siya sa amin, hindi ho namin siya hinanap. In response to messages from Conjen Cato, lagi ho siya nagte-text sa amin. We advised him, being a friend, to issue an official statement, as he refused to be interviewed in order to clear the air, so to speak. All of these things can be proven and are documented. As a matter of course, however, the Daily Tribune must exhibit fealty to its duty to disseminate news and information without fear, without favor, as our masthead defines. Thus, the news stories that referred Conjen Cato as supposedly having close ties with Alpha and purportedly sitting on the complaints. In the meantime, Sir po, ma'am, may I interrupt? So, meron ka ebidensya na meron siyang close ties sa Alpha? Do you have yes, sir, proof? yung pong mga complainants. At saka po yung si Jeffrey Villalon ang nag-disclose nung relationship in relation to the video na una yung pinakita dyan. Siya ho ang nagbigay So, sa yung amin video yan. showing na kasama po siya doon sa affairs na sponsored ng Alpha. Sir, yun po mga postings ng mga tao at saka yung mga complainants na lumabas at nagpa-interview na rin. Okay. Gusto ko lang ma-add, Mr. Cato, yung sinasabi niya na fair po yung Tribune. And I attest to that kasi recently, nasulat po ako sa Tribune, and then when I send them a letter, I reach out to them, sinulat naman yung side ko. So, dapat, nung nag-reach out sila sa inyo, pinakinggan nyo, nakipag-usap kayo, patas naman tong Tribune eh. Diba? Yun yung pagkakamali nyo. Tinabla nyo sila. And ngayon, pumunta sila sa ibang agency at tinulungan sila, lumaking issue. Kasi kung from the first moment, ganun kami sa media eh. The first moment na nag-reach out ang media sa inyo para kunin ang inyong side, sumagot kayo, huwag kayo matakot, bagkus matuwa kayo kasi kinukuha ang side nyo. May mga ibang media entities na, hindi ko alam, hindi ko magbabangkit, siguro yung mga hindi kilala. Titirahin ka ng titirahin, hindi kukunin yung side mo. Pasalamat ka, pag kinukuha yung side mo, dapat matuwa ka, magbunyi kayo. Kayong lahat nasa gobyerno, kapag tinawagan kayo ng media para kunan kayo ng reaksyon, kunin yung side ninyo, matuwa kayo. Ibig sabihin, fair yung media entity na yan. Yun lang po. Go ahead po, continue, Ma'am Fernandez. To continue your chair. In the meantime, some 70 or so complainants have formally submitted affidavits to the DOJ in relation to the same matter. So, for resolution na po yung kaso. This only goes to show that the subject of the news stories are legitimate matters of public concern. Thereafter, to use a cliche, the rest is history. Nandito po kami ngayon at kami po ay may libel case. The story blew up in all media platforms to such an extent and intensity that it has warranted an inquiry from the Senate. Ayan.
in the midst of all the hula-baloo, the role of the Ma'am, Daily gaano pa Tribune... kahaba po yan? Sir, 1 minute na lang, sir. Okay. The role of the Daily Tribune has been, as it always is, to deliver to the public information on matters of public concern without any bias or slant. Just the facts. These not only are avowed mission, but our sacred duty as members of media, the so-called fourth estate. Thank you once again, Colonel Remy, for your question.